naman dating sundalo si dating House Speaker Martin Romualdez na may pinakamaraming maleta ng pera na natanggap mula sa kickback sa mga flood control projects. Ito na rin ibinunyag ng mga ex-Marines ang mga malalaking media personality ang nakatatanggap umano ng pera na galing sa nakawan sa mga government infrastructure project. Hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Tama. Dapat hindi Wala nito. naman tayong ibang gusto. Oo. Kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera. Leader siya sa PIC ni Chis Escudero siya. Sabay-sabay natin alamin ang katotohanan. Tingnan natin kung etong 18 Marines na to at yung mga iba pang darating ng mga titistigo at nakakaalam sa malawakang delivery ng malimaletang pera na yan ay may katotohanan. Huwag po nating harangin. Ngayon, kung kayo man, congressman, senators, media personality at iba pang mga personalidad, kung tunay kayong hindi nakatanggap ng pera at malinis ang inyong budhi, ang inyong konsensya, tumulong kayo na alamin natin ang katotohanan dahil hindi biro yung perang nawala sa kaban ng bayan. So yun ang mga insan, magandang araw sa atin lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at ito pag-usapan natin ngayon mga insan. Itong ex-soldier, yung Brave Marines, 18 Marines, tinukoy nila yung yung tumanggap ng pera, yung mali-maletang pera diyan mga insan. So ito, gawa natin ng reaction. At ang video na to syempre, kuha tayo sa balita, di ba? Dito tayo gumawa ng reaction. Mismong ibinalita ito ng Net25. Siyempre, yung mga channel na ganyan, Net25, SMNI, sila na lang yung mga media na para sa akin para sa akin itong mga insan, nagbibigay o nagbabalita ng katotohanan. Hindi sila bias. Ang daming media na ngayon mga insan at siyempre meron pang mga personalidad na sa media nagtatrabaho ang di umano'y nakatanggap din daw ng pera, sabi ng 18 Marines. At nakakalungkot isipin mga insan na etong flood control scandal na to, sobrang laki pala talaga ng perang nawala dyan at sobrang dami ang nakatanggap. Hindi lang mga politiko, hindi lang mga kontraktor, pati mga media personality, pati mga kapulisan, kasandaluhan, meron din mga insan. So kung lahat yan meron, di ang tawag talaga dito is napakalaking sindikato na, di ba? Na siyang kumuha, na siyang nagnakaw, na siyang gumamit ng pondo ng bayan. At syempre, kayo na magsabi mga insan. Alam ko namang nasa isip niya kung sino yung pinaka-utak dyan, pinaka-pinuno. Diba? Hindi naman mangyayari ang lahat ng nakawan na yan sa pamahalaan kung walang isang utak dyan at wala dyang pinuno. Syempre, ang pinuno lagi hugas kamayan. Hindi naman humaharap yan. At maraming mga aliporis na nakapaligid dyan. So, simulan na natin ang ating reaction video mga insan. Ito na. Yun, manok. Kahit hindi natuloy ang itinakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Club, kumarap pa rin sa isang press conference ang 18 ex-Marines at mga bagong testigo na sinasabing magpapatunay sa paghahatid ng mali-maletang pera sa mga politiko sa bansa. Tinukoy naman dating sundalo si dating House Speaker Martin Romualdez na may pinakamaraming maleta ng pera na natanggap mula sa kickback sa mga flood control projects. Maliban pa kay COMELEC Chairman George Garcia at ilang mga senador. Dito na rin ibinunyag ng mga ex-Marines ang mga malalaking media personality ang nakatatanggap umano ng pera na galing sa nakawan sa mga government infrastructure project. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Magaling si Eden, idol yan.
Walang takot magtanong kay Claire Matinding Castro. pananakot at panggigipit Ma'am umano Eden. ang ginagawa sa mga senador mula sa Cayetano Black, kaya maging ang huling hirit sana na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para mailabas ang buong katotohanan sa flood control scandal ay naharang pa. Pero Alex, ang 18 brave ex-Marines hindi nagpatinag at ilan pang bagong testigo dahil yung itinakdang hearing sana kanina dito sa Double Gem EDSA Garden ay nauwi sa isang press conference. Sa halip na hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal ay press conference ang isinagawa sa Double Gem EDSA Garden Events sa EDSA Quezon City. Talaga. Maagang dumating Gulo sa kasi. venue ang Brave 18 ex-Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ito ay bilang pagtugon sa Grabe, investigasyon ng BRC maleta yun. na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi dumating sa itinakdang oras ang mga senador. Paliwanag ni dating Congressman Mike Defensor na matinding panggigipit ang kinakaharap ng Cayetano Black. Senator! Senator, hindi ulit po ba yung Black Sea hearing today? Hindi ko alam eh. Kaya, pero sa akin, ano man pang gigipit, lalagas pa rin ang katotohanan. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Kita Maraming naman, panggigipit. kita naman. Kaya marahil, iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Kaya sa halip na hearing ay press conference ang idinaos. Sinamantala na ng mga ito ang pagkakataon upang ilabas ang katotohanan. Pagkos, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Tama. Dapat hindi Wala naman naman to. tayong ibang gusto. Oo. Kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maiya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga Tama. nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Isiniwalat ng mga Binabaliktad testigo na. ang delivery ng mali-maletang pera kay COMELEC Chairman George Aray Garcia, ko. Senator Pala, George, Chis Escudero, Opo. Senator Kiko Pangilinan Opo. at Senator Tito Soto. Opo. Ipinakita ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga delivery. Kaninong bahay ito? Mali nung time na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Ito. Ay, nako. Medyo nawindang ako doon, mga insan. Yung video, yung picture. Ay, nako. Deliver daw sa bahay ni Senator Chis Escudero. Kaya naman hindi na po tayo nagtaka kung bakit tumalo na po sa kabilang bakod. Siyempre nga naman, mapapressure ka talaga. Dahil kung hindi ka tatawid doon, tapos merong gantong ungkatan ng mga ebidensya, merong lumabas na titistigo dyan sa mali-maletang pera, madadamay ka. Hindi katulad dun sa iba kasi, nakita naman natin mga insan, wag na po tayo magbulag-bulagan lahat, ha? Wag po tayong gagaya sa mga ululistang tanso, dilawan na yan, na dati nagsusumigaw pa na, hindi pala yung mga ululista kasi kampon talaga ng ng mga Marcos. Dito tayo sa mga dilawang pinklawan, at lalo na sa mga Makabayan Black. Di ba? Kayo yung mga nagsusumigaw noon about sa di umano'y pagnanakaw ng Marcos, yung tatay, di ba? And yet, kayo ngayon yung nagiging protector nila. Kayo ngayon yung nagiging defender nila. O, di ba? Asa na yun mga sinisigaw nyo dati? So, tanong lang, dahil ba nakinabang na kayo ngayon, kaya kayo tumatahimik? Nagtatanong lang naman. Kasi kung naninindigan kayo doon sa sinasabi nyo dati sa aming mga Pilipino na ang mga Marcos ay nagnakaw sa kaban ng bayan nung panahon to ng tatay.
ni Marcos Sr., 'di ba? Kayo yung mga nagsusubigaw, nagrally pa kayo, 'di ba? Lalo na nung kumandidato si BBM. Sigaw kayo na simuligaw, kanta kayo ng kanta na Marcos magnanakaw nga daw. O, asan na ngayon? Tapos ngayon, sa investigasyon, lumilitaw na nakatanggap kayo ng mali-maletang pera. So, yan ba yung dahilan kung bakit kayo nanahimik at naging kaalyado na ng mga Marcos? Tanong lang naman po. Kasi kung tunay kayong nagmamalasakit sa bansang Pilipinas, sa mga maralitang Pilipino, sa ordinaryong tao na nananakawan ng gobyerno gamit yung pondo natin, yung taxes natin na binabayaran dyan, di ba dapat manindigan kayo ngayon? Ipakita nyo yung suporta nyo. Diba? Alamin natin ang katotohanan. Sabay-sabay natin alamin ang katotohanan. Tingnan natin kung etong 18 Marines na to at yung mga iba pang darating ng mga titistigo at nakakaalam sa malawakang delivery ng mali-maletang pera na yan ay may katotohanan. Huwag po nating harangin. Diba? The more na hinaharang natin, the more na gumagawa tayo ng paraan para mapigilan ang hearing na ito, the more na sinasabi nyo sa aming mga Pilipino na mayroon talaga malawakang nakawan gamit ang flood control na yan. At isa kayo sa mga nakatanggap. Ngayon, kung kayo man, congressman, senators, media personality at iba pang mga personalidad, kung tunay kayong hindi nakatanggap ng pera at malinis ang inyong budhi, ang inyong konsensya, tumulong kayo na alamin natin ang katotohanan dahil hindi biro yung perang nawala sa kaban ng bayan. Tuloy natin ito mga insan. Yes ko sa pag-deliver ay doon ko kay Copelet Chairman George Garcia. George, kaya pala grabe ka. Lahat ng mga sa amin ay ano, kahit illegal na, panalo pa rin kahit talo. Lalo na yung youth, nanalo na party list, di niya pinaupo. Magkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, binuksan po ulit ng Martiksay yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Mga pinayaro sir ng Marti sir. Nang? Marti, na pagkumayari ni Boss Aldi po. Ang pakiulit, Mark. Yan po sir yung mga empleyado ng Marti na tinatawag na Ano yan? May picture na si Luis pinapakita. Yari talaga kayo. So ngayon, paano nyo i-din na yan? Yung mga ganyan. Sabihin nyo AI, edited. Diba? Bali, ako yung advance team capital, sir. Kasama ko yan si Badilla. Paano na yan? Idiniin ng mga testigo ang delivery ng mga maleta kay Senator Erwin Tulfo na noon ay kongresista pa lang. Si Erwin, sabi nung unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito pang yun na yun. Bali, 6 na maleta. Una, 2 maleta. Isang dapat na maleta. Iba pa. Okay, sige. Kailan nangyari yung sinasabi mo? Yung pala laki ng ipon na. Seryoso po. Ang ipon natin na. Senador na siya, hindi pa. Hindi pa sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Karamihan naman sa kaya mga pala testigo pumirma ay siya, umamin na nakapag-deliver sila ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Buhaya talaga. Kasama nila sa binibigyan ng budget ni Romualdez ang mga media na kinabibilangan ni Ramon Tulfo. Nilinaw sa press Tulfo con na na naman. malalaking media personality ang nakakatanggap umano ng pera. Ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi, sa normal. Kasama yung speaker, kasama si Senador, kasama yung sinasabi pong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Bali, Grabe, no, nakakatakot yung ginagawa nila mga insan, no? sa mga video Kaya magsinungaling ka man, totoo man yung sinasabi mo, nakakatakot pa rin yung mga insan. Sobra. Buhay mo at ang buhay ng pamilya mo ang nakasalalay dyan. Pero saludo talaga. sa puro Galing nila, sobrang tapang.
Scout Candia sa Prolog QC. Marios Tomas Morato. Buong address ko ata at Scout sinabi. Candia, number 87, Prolog, Quezon City. Alex, Daming nilinaw naman maleta kanina ni dyan. Atty. Baligod na si Senator Kiko ay nabanggit dahil sa paggamit nito ng shopper ni Saldico kung saan ipinakita nga yung larawan kasama ang kanyang misis na si Miss Sharon Cuneta at mga empleyado ng Misibis Aviation and Development Corporation o MDAC. Sharon. Pinatotohanan din ng isang bagong testigo na si Heron Valderrama yung matagal nang binabanggit ng 18 ex-Marines na pagdadala ng mali-malitang pera sa Ilocos kung saan ang tumanggap ay si Congressman Sandro Marcos at nagkita nga noong gabi si dating Congressman Sandro. Saldico at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. At humingi naman ng paumanhin, Alex, ang mga dating sundalo na dahil nga doon sa pagtatanong kung meron din ba silang na-deliver na mga mali-malitang pera sa mga opisyal naman ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police dahil sabi nila ito ay isang sensitibong bagay, Alex. Sensitibo yan siyempre. Okay, Ano na may yan, mga armed nababanggit si forces Attorney na yan. Pwedeng Levy ano yan Baligot kasi patungkol sa ledger na magugulo yung ano, magpapatunay structure ni... na merong ngang mga Basta ginagawang magugulo yung ano nila. Yung organization pag-record dyan na sa ano, ganun pagdadala paggaganyan. ng pera, no? Baka Kung ano, no? mauwi pa sa... Kailan nila ilalabas itong ledger na ito? armed conflict. Kaya hindi muna yan. Dito tayo sa politiko, tama yan, tama. Alex, kanina ay sabi ni Atty. Baligod, baka ito'y makasama na rin doon sa mga kanilang isusumite sa ombudsman. Pero ito ay kanilang Ombudsman. talagang mahigpit na iniwan. Babaliwalain lang ng ombudsman. Dahil mas marami konkretong mga ebidensya na magdadawit, magsasangkot sa mga malalaking Huli-huli ang opisyal diskarte ng ng pamahalaan, administrasyon na Alex. to, Oh, siguro pag Lahat huli, kontrolado na. Eden, bukod kay Attorney Baligod at kay dating Congressman Mike Defensor, bakit dumami yung mga taong nasa harap at maanghang mga sinasabi nila kontra doon sa mga tumatanggap umano ng mali-malitang pera? Alex, kasama kanina dito sa press conference yung mga dating opisyal ng AFP at ng PNP. Gayon din yung mga retired generals na sumusuporta sa 18 na brave ex-Marines dahil sa sinasabi nila na pagpapakita ng tapang ng mga ito sa kabila nung banta sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya para lamang sa pagnanais na mailabas yung buong katotohanan dito sa napakalaking anomalya sa flood control projects Tama. Yun under sinasabi ko this nga ito. present administration, Alex. Sobrang hirap siguro ng pag huli rin, kalagayan yun. Eden, dahil natanong mo yata Hindi yan kay makakauwi Attorney sa Baligod, pamilya kung nila. sakali mang magbago ang komposisyon Nag-ano sila ng ng mayorya kasi ng Senado baka bukas, any moment atakihin yung sila bang ron. mga dating Marines, soldiers ay patuloy pa rin po bang haharap sila kung sakali mang ipatawag sila ng Senate Blue Ribbon Committee? Yes, Alex, kanina ay sinagot tayo mismo nung isa sa mga natanong natin na ex-Marines, handa silang humarap kung ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee under Gatchalian Black at maging si Dalawa Atty. na Senado Levito talaga Baligod ay kinumpirma yan. Pero kanina sa press con ay nabanggit din ni dating Congressman Mike Defensor na ito na yung huli nilang pagpapahayag. Pero mukhang handa at matapang na haharap itong mga dating sundalo sakaling sila ipapatawag. Although nag-aalangan sila kung meron ngang pagkakataon na sila ay maimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Lalo't may mga pahayag ang Office of the Ombudsman na sila na yung hawak nitong mga pag-iimbestiga sa anomaliyang flood control. Wala Alex. nang pupuntahan yun. Maraming salamat sa Ombudsman Eden na Santos. hawak. Mata natin, jump po sa lungsod ng Mandaluyong. Grabe mga insan. Kung ombudsman na ang hahawak sa kasong yan, sa flood control, wag na po nating asahan mga insan na magkakaroon ng magandang resulta. Dismiss agad ang kaso niyan. Lalo pa
mababaliktad pa ang mga 18 Marines na yan, ang 18 brave Marines. Wala po tayong ano diyan, 'di ba? Wala na pong kahihinatnan yan. So, para na rin talaga nilang sinabi, kinumpirma yung kutob o yung sinasabi ng mga eksperto na meron tayong silent martial law. 'Di ba? Kontrolado lahat ng pamahalaan, ultimo armed forces, etong mga senator na dapat hiwalay na institution yan, congressman at lalo na ombudsman. So, ibig sabihin, wala tayong magiging kakampi dyan, mga insan. Kontrolado nila lahat. At kapag ganyan ang nangyari, hindi po malayo na magkatotoo yung sinasabi ng ibang mga eksperto na lalong gugulo ang bansa natin. Huwag naman sana tayong umabot sa ganon, mga insan. Siyempre ayaw natin yun. Gusto natin lagi ng kapayapaan. Kaya nga lagi tayong nananawagan dito sa channel natin na mag-isip-isip naman kayo. 'Di ba? Pag-isipan nyo pong mabuti kung kanino talaga kayo aampi. Dahil kung ang sinusuportahan nyo pa rin ay yung mga taong pilit na hinaharangan yung investigasyon na to at nadadala kayo sa sinasabi nilang kasinungalingan ito. So ano pala yung katotohanan? Kung itong lumalabas na mga testigo at nagsasabing nag-deliver sila ng pera, hindi nyo paniniwalaan dahil sinabi ng mga idol nyo ng mga sinungaling ito at tinawag pa nga silang mga kargador, basurero. So ano pala ang totoo? Na wala naman silang nilalabas din na katotohanan. Diba? Pansinin nyo mga insan, ang tagal ng issue na yan. Wala silang nilalabas ng mga testigo nila. Wala silang nilalabas ng mga ebidensya nila. Bagkus, dinadivert nila yung ibang usapan doon sa ibang usapin. Like impeachment ni VP Sara Duterte. Diba? Nakakalimutan na natin nga na recently lang na ibenta na yung ating airport at yung power plant. Diba? Kasi nakatutok tayo ngayon dito sa issue ng flood control naman. Nagkaroon sila ng pagkakataong magbenta. Kung si Pangulong Duterte gumawa ng maraming airport, ito namang si BBM ay nagbenta ng airport. Ang lupit. Ang tindi. So mga insan, iiwan ko sa inyo ang isang katanungan, lalo na kayo, ikaw, Pinklawan, Dilawan. Saan na yung sinasabi nyo noon na ang mga Marcos ay hindi dapat pagkatiwalaan? Saan kayo ngayon? So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi at huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe. Paalam po.